First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, okay, aakyatin namin ni Sec Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out. And napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito. But this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado. No? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So po, sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure it's okay. Sinabi niya, nandun si Senator Bato, aakyatin natin si Senator Bato. 24 minutes ago? Yung recorded message na yun, di ba? Okay, sige. Kasi by this time, baka nagbe-briefing na siya sa mga mahayag. Yan ang tayo natin kasi yan ang version niya ng insidente. Kanina nakatanggap si Karen ng, o nabasa niya, yung pinost ni dating Senate President Tito Sotto. Okay. Ano sabi? Well, I think, hinahanda rin ng ANC to. Tinatawagan natin si Senator Tito Sotto. Sinabi niya, I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy and unruly crowd, allowing them to assault me. Ito yung nakita mo. Binato yung kotse niya eh. While inside my vehicle when I was about to exit the Senate, the barbaric protesters banged my vehicle repeatedly, threw bottles and cursed foul remarks. They can see that I am driving alone with no bodyguard. Ilang truck na PNP ang nakadeploy sa Senate. Tapos ganito ba ang kawalang respeto at kawalang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally ngayon sa lugar? So apparently the statement was before the shooting. Before the shooting. Before the shooting pa. Subukan ba ang makontak na ating mga producer, si Tito Sen? Ito nga, sinusubukan natin. Para rin marinig natin mismo sa kanya, no? Ano yung saloobin niya sa nangyayari ngayon sa loob ng Senate premises. At kung may mga wala na sigurong naiwan doon sa bagong memorya. Oo. Kasi ito, si Senator J.D. Ayers ito, tinanong ko kung nandun, sabi niya, wala na daw. Wala na. Nakalabas na siya. Senator Risa. Oo nga, pwede nating Senator tanungin. Kiko. Si Senator Sherwin Gatchalian, tinatanong ko rin kung nandun sa loob. Right? Pwede kasi yung bagong mayorya lang ang nandun para mag-focus. Sila lang ang nagko-focus. Or to protect Senator Bato. Kasi kanina pa rin naman, meron ng umuugong na i-execute. Kasi wala namang nakakuhang TRO eh. Wala. So there's nothing to, walang restraint. Pero ang sinasabi ni Senate President Cayetano,
na hindi nga daw mai-implement yung arrest warrant dahil binigyan pa ng 72 hours ng Korte Suprema ang Executive Secretary, DOJ, PNP at saka NBI na magkomento. Ayaw pa Pero ang sumuko. tinatanong natin sa ibang mga eksperto sa batas, hindi ba komot walang TRO at ikaw ay binigyan lang namang ng palugit para magkomento, hindi mo na pwedeng isilbi yung arrest warrant. Pwede pa rin. Merong mga nagsasabi, mga legal experts na pwede. Walang TRO eh. Yeah. Yun lang naman ang makakapigil. Hindi naman sinabi na komot binigyan kita ng 72 hours to comment, hindi ka Hindi ka nakikilos. gagalaw. Yeah. Yes, hindi na daw ganun. Yeah. Pero syempre, iba ang pananaw ng nasa mayorya ngayon ng Senado. Kasi ang Diba? opinion naman niya is to protect Senator Bato. Oh, as part of the majority. Pero may isang hindi nilinaw si NBI Director Matibag nung kausap natin, Alvin. Sino ang nag-utos sa'yo to stand down? Sabi niya, di ba? Parang kasunduan na nila. Ang with, sinabi niya, di ba? Parang stand down. Senate Oh. President. Cayetano. Oo, yun. Sinabi niya, no, na nag-usap daw sila. Yes. Then earlier pa, pinaalis na talaga sila sa premises Yeah. kasi nagka-tension na eh. So ang sinasabi niya ngayon, Para kumalma. hindi ba kayo ang nagpaalis sa amin? Correct. Oo. Ay bakit kami Oo. babalik? At ngayon, sinasabi nga po kanina ni NBI Director Melvin Matibag, may para silang conference na nangyayari po sa isang hotel. Malapit lang po dito sa ating malapit lang po dito sa Dito, aming kasalanan ni Cayetano studios. Kaya wala po sila sa loob daw nung nagkaputukan. Which was around past, I think, 17, mga ganon. No? Kaya hindi po din malinaw kung hindi po tao ng NBI yung involved, aba, sino yun? Yes. Malalaman po natin maya-maya Baka sila-sila sakaling lang. lumabas na po si Secretary John Vic Rimulya Baka sila-sila at si lang, PNP Chief Melencio Nartates. Pwede din kasi na yung di ba, Karen, naalala mo, may word na barena, may nagbabarena sa ground floor yes. sa kabilang side ng GSIS. Oo. Baka akala siguro, ito ano lang, haka-haka, baka akala nung taga-Office of Senate Sergeant at Arms, intruder Yung nagbabarena. ang nagbabarena. Na ang pakay naman pala, according kay Matibag, is to secure the GSIS side Yeah. of the building. Oo. Yun, di ba? I mean, tingnan natin mamaya kung Yun ang kung claim tama niya. teorya. Yun ang Oo. claim. Yun ang claim niya. Ngayon, Sige. sabi nga natin, Alvin at Karen, kinakailangan na maintindihan din natin Sorry. paano ba dapat ma-interpret yung kautusan ng Korte Suprema Ganda yan. na bigyan ng palugit yung mga DOJ, Executive Secretary, NBI, PNP na sumagot sa urgent motion ni Senator Bato de la Rosa pero hindi naglabas ng temporary restraining order para sa pagpapaaresto sa kanya. Kakausapin natin ngayon, nasa linya po natin telepono si Attorney Domingo Cayosa at matanong din natin sa kanya, ano po ba ang pananaw tungkol po sa ginawang desisyon ng Korte Suprema na maglabas ng TRO pero pinagkokomento muna lamang sila Senator De La Rosa at yung iba pang mga ahensya ng ehekutibo sa kanyang motion. Attorney Cayosa, magandang gabi po. Ang kasama niyo po ngayon, Karen Davila, Alvin El Chico at Tony Velasquez po. Hanggat wala akong TRO o kaya preliminary injunction na ini-issue ng isang korte, this time yung Supreme Court, ibig sabihin, pwede ituloy yung pag-aaresto. Ako, pwede talaga tuloy. Oh. Utusan para magkomento, hindi ko naman ibig sabihin na tama yung hinihiling o kaya yung sinasabi ng mga petitioners, yung kampo ni Senator De La Rosa. So, it is within the obligation and rights of the executive branch na ituloy yung pag-serve dun sa warrant of arrest.